Pagpasensya niyo na yung itsura ko guys, kasi meron lang kasi ako habang kumakain ako, meron akong naisip. And then, it's about visualization to. I know, karamihan sa atin is, lagi na itong naririnig, pero hindi natin alam kung paano nga ba siya talaga ginagawa. Nung una din kasi, nung narinig ko to, hindi ko rin siya alam kung paano gawin. Akala ko, kapag nag-visualize ka, visualize, pag nag-visualize ka, I mean, is third person perspective siya. So, ano ba yung ibig sabihin ng third person perspective? For example, itong gatas. So, meron akong gatas dito, tapos ngayon is mainit siya. Sa imagination mo, nakita mo yung sarili mo na umiinom ka ng kape or gatas. Yun yung third person perspective. Pero para pala mag-manifest yung visualize mo, yung in-imagine mo, hindi pala dapat third person perspective. Dapat pala ikaw yung nandoon sa mismong visualization mo. As in, katulad nito ngayon, yung nasa video ko right now, meron akong hawak na gatas na mainit pa. So, kapag in-imagine mo siya, iinumin mo to, itong gatas na to, kapag ininom mo siya, of course, mainit siya. 'Di ba? So, dapat maramdaman mo yung feeling na mainit, matamis-tamis yung gatas, or something matabang, or whatsoever. Ganon yung pag-visualize. Hindi siya third person perspective. Again, yung pag-visualize is dapat ikaw mismo. Ikaw talaga yung nandoon mismo sa isang situation na yon. For example, itong room na to. Inimagine mo tong room na to, tapos nakaupo ka, may hawak ka nitong kape na mainit pa, tapos hihigop ka. Pagkahigop mo, naramdaman mo na mainit-init pa yung kape at medyo napaso ka. Ganon. Hindi pala yun, mali pala yung ginagawa natin pag-visualize na third person. Yung nakita, yung sa imagination mo, nakita mo yung sarili mo na nakaupo, tapos umiinom ng kape. Hindi pala dapat ganon. Dapat pala, na-imagine mo talaga na ikaw yung nandoon, sa mismong, katulad dito, sa mismong room na to, na nakaupo, tapos humig ng kape. Ganon din sa pag-i-imagine ng mga gusto natin sa life. For example, gusto mo mag-travel sa Paris. Dapat makita mo mismo ang sarili mo na nandoon ka sa Paris. Nandoon ka sa harap ng tower ng Paris mismo. Hindi siya third person perspective na nakita mo yung sarili mo na nakatayo tapos may Paris. Kaya parang nandito ka, tapos nakita mo yung sarili mo, nakatayo sa mismong harap ng Paris. Hindi siya ganon. Dapat ikaw mismo. Ikaw mismo na feel mo, nakita mo na ikaw yung nandoon. Hindi ko alam kung nagigets nyo, pero dapat nakita mo, na feel mo, naramdaman mo na ikaw yung nandoon mismo sa harap ng Paris na yon. Ganon. Ano pa bang best example? Hindi ko alam kung nagigets nyo siya, pero ganun siya nag-work yung visualization. And then, once na nag-visualize ka na, kailangan mo na mag-take action. For example, ang ang mina-manifest mo or yung visualize mo is yung magtutour ka. 'Di ba? Kung saang lugar man yon na-visualize mo na ganyan, and yun yung gusto mo, kailangan mo mag-take action. For example, maghanap ka ng hotel, saan magandang hotel, ano yung murang hotel, ano ba yung gusto mong hotel? With breakfast na ba or without breakfast ba siya? Gusto mo ba yung higaan, queen size yung bed or dalawahan yung bed? Ganon siya. Tapos, ano pa ba? Yun yung action. After mo visualize, kailangan mo mag-take action para mag-materialize siya. So, hahanap ka ng hotel, tapos hahanap ka ng place, saan magandang pumunta, saan maganda yung i-visit. Para kang nagagawa ng itinerary pa. Pero hindi mo pa sure kung kailan ka talaga makakapagpabook. Pero gumagawa ka na ng mga step by step or yung mga location na gusto mong puntahan. Ganun. Ganun siya. Ayun, I hope na-gets niyo siya. Na-share ko lang naman kasi nagbabasa kasi ako ng books and I decided na every time na meron akong natututunan tapos nagpa-flashback siya sa mind ko, kailangan ko siyang ilabas. Ganon. Para, alam niyo yun, yung mga natutunan ko is napapractice ko talaga siya. So, I hope it's help. Yun lang. Bye!